Okay, mayong udto. How's your day? Okay, kayo. Okay, so karon, before we start, no, diba, na may preaching or teaching, niya. So, kapalo man ta na, before mag-start, name ta of worship. Okay? So, dapat, ina, ay ko sa mukha. Mag-try ko sa Ginoo. Kaya sa heaven, ang dili mo is ang worship. Ang nadiri sa kalibutan, kisanay ka nga mo worship sa Ginoo. Ang dahil niya. Ano man? So, na nga, malanita. Walay tapulan na mo dahil ito. And now, karon, atong gamiton atong mga kamot, pagpagsali. Okay, very good. Natin yung mga kamot pa na. Then, oh, di ba? Lago pag sa kalibutan, grabe ka mag-kimbot-kimbot at kiay-kiay. Dapat ihatag na to ang best sa Ginoo. Amen? Okay. So, karon, ayun sa pulong sa Ginoo. God is Ina, Lord, you are good. Lord, you are good. Your mercy endures forever. Your mercy endures forever. Amen. Okay, gamitin natin ang mga kamot. Palapak na to. Let's give the best love of the to the King of Kings, the Lord of Lords. Amen. Let's dance now. Ayaw ka lang sa palapak. Ayaw yan, Ginoo.
glorify your name. We declare that they love. We declare your presence. We declare, Lord, the heavens open. Oh, Jesus. Come on, church. Worship the Lord with all your heart. Worship the Lord in spirit and in truth. Ask the Lord for His presence. Let the Holy Spirit lead us into the presence of God. Open your mouth. Worship the Lord. We want your presence, Lord. We need your presence, oh God. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, hallelujah. We love to worship your name. We love to worship your name. Father, we love you so much. Our Father, we declare, Lord, that your love for us, oh God, is forever. And we will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. For we have changed, and all the hopes we have been placed in you right now. Let us sing from your heart. We will say that you are good, and all the miracles you've done has brought us joy. We will say
Holy Spirit, thank you so much. Lord, we ask you, Panginoon, na ibalik, Lord God, ang first love diha kanimo. Lord, we ask you, Panginoon, to make your presence will endure forever, Panginoon, sa mga kinabuhi, Lord. We are nothing without your presence. We are nothing without you, Lord God. And that's why, Lord, we are here to worship you. The reason why we are here, the reason why, Lord God, for living, to worship you, Lord God, to give glory to your name. Father, we declare, Lord God, unfailing love. We declare, Lord God, nga mga sinabi nga gumali mo, Lord, ang ibalos sa paghakan mo. Lord, we ask you, Lord God, the heart of worship sa mga isa. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord God, for your glory. Thank you, Lord, for lending love yung nilagat sa mga kaanak-anak, Lord God. Thank you so much for forgiveness, Panginoon. Sa mga forgiveness ka na po, Lord, Lord, ang kami na mag-give ka na po, Lord. Salamat, Lord, for the resurrection. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We glorify your name. We give you praise and adoration and thanksgiving and the best offering, Panginoon. Sa iyong ngalan, in Jesus' name. And everybody say, Amen. Okay, good afternoon, everyone. Ay nasa mga sapat. Hi.
So, kinsa na kayo nandun sa last topic na last Sunday? It's all about? Ha? Transform. The book that transforms your life. Unsa na siya? The Bible. Okay? Yun to be ang Biblia importante sa ato ang kinabuhi. Mura ni siya o pagkaon. Nga mo nga to ang pagkaon everyday. The question. Dili mo tabad ha imong kagalingon. Tigbasa naman ang Bible. Yes. Hindi siya lagi na mag-answer. Dili kay wala ko kadamo mag-answer. Murag maulaw mo mutubag narabang dinaw na kita. Isip usa ka as a believer of Jesus Christ, no? Dapat mahimo kang lover of God's word. Dili lover sa imong crush, kung dili lover of God's word. Dapat makapatunta o paghigugma sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay, so this time, atuan na po ang tanawa sa inyong kita. What is that? Elements, no? Mga elements. But before that, let us pray. Heavenly Father, we thank you, we bless your holy name. Salamat Ginoo sa kapunon ni mo hatag kanamo. Naniya kami Lord God. Hallelujah lang sa pagsimba ni kanimo. Lord, let your Holy Spirit fill this place. O ikaw Ginoo magapag-istorya sa imong mga katawhan. You know that without you, we are nothing. I declare for the conviction of your Holy Spirit, take complete control upon this place. Nang imuhang pulong Ginoo dili kini mo labayng kawang kundi Lord sama kini sa espada nga duhay suwag nga magatusuko ni sila kasi sila una in the name of Jesus. Amen and amen. Okay, so atong tan-aw ng mga elements, tan-awa unsa ni siya? Ha? Zinc at kung sa inyo ang mahibawan kani. Chromium kani. Magnesium kani. Calcium kani. Unsa man ni? Asin, unsa na asin? Sodium. Kani? Iron. That's perfect. Next kani? Ha? Copper. Next kani? Ha? Silicone, no? Serum, really? Para sa buhok. Kani, unsa na? Siya. Selenium. Kani. Ha? F. Papa. Fluoride. Okay. Fluorine. So that was the sample of elements. Mura ko yung may inyong mga naututot pa. Sa kung tanaw, unsa man yung mga elements di ay. But before that, unsay elements to produce pinakasimple water. Okay, hydrogen and oxygen. Unsa pa jud? Unsa pa yun? Informal sila. Carbon dioxide. Ay. Okay, so much for that. Para asa man siya atong tunan karon is all about the elements of true worship. Okay, unsa ba ang elements of true o tinuod nga pag-drive sa Ginoo? You know, padungkon mo Ginoo mas. Okay, you know, kining pagsimba bitaw, mao ni siya ang ipangita sa Ginoo. Nagduha ang klase nga pagsimba, true and false. Kasi partner sa true, false. Diba? True worship and false worship. Sa before ta nakadii, ato ang ginabuhat, that is false worship. Diba? Nakasabot naman mo sa pagsimba. So this time, tungod kay kinsa kahibaw sa story about Lucifer. I believe ka mo siguro na tanan kay ba man mabot sa story ni Lucifer. Pero I just want to remind unsa ang gibuhat ni Lucifer. Si Lucifer, dahil tulo ka big brother in heaven. Si Angel Gabriel, Michael, and Lucifer. Okay? Okay ni si Michael in charge, nasa lang klaseng kanang function sa heaven. Si Angel Gabriel nasa babaw, nasa langit. Si Lucifer, asa man siya? Gibaba siya dito sa yuta. O na si Big Brother.
Si Bibi kaya dili siya magpasi, Big Brother kaya dili siya magpakita, no? There is something behind that personality. Okay, so Lucifer, kaya ba mo unsa ang taglay ni Lucifer? Kuan siya, usa siya ka worship leader. Worship leader nga sa diha nga mukanta siya, tanan nga mga kanang klase nga tugtog na ana sa iyaha, built-in. Sa diha nga mukanta pa lang siya, na ay drum, na ay keyboard, na ay guitar, baho, trumpet, ingon ana ma-produce iyahang tingog. It's because he is the worship leader in heaven. Siya ang worship leader sa langit. Of all the angels, siya ang daghan nga the best nga gihatag sa Ginoo nga gasa. Ano man, he leads the worship. And we know that worship para yun na siya sa Ginoo. Ug tungod kay si Lucifer, gusto man siya mas mulabaw pa siya sa Ginoo, unsay iyang gibuhat? Kasi gibuhat ni garbo siya. Gusto siya, I will exalt my name, I will puro I. Mura ba og mga tao karon, ang nga daw drawing ba? Ko na gud ni. That is Luciferic. Luciferic na siya ha, nga attitude. Ano natin lagi ka tayo? Saan ka? Ako na gud ni. Ako pa. Di ba? Also na karon sa mga, ako pa. Ako pa, syempre, ano good ko. That is Luciferic attitude because nabuhat na ni mo, dili tungkol sa mga kaugalingon. It is all because of the glory of God. Mo na sa diha nga i-kuan ka, very good ka, you see your bites. Glory to God. Nga na, di kay, ko good ni. Dili, nga na. Kay wala na si Lucifer. Ako to, nga na ba si Lucifer? Diba? So sila itabo, gusto siya mas mulabaw pa sa Ginoo. O syempre, ang Ginoo nga nasayod sa tanan, mauna nga nahibaw siya unsa ang plano ni Lucifer. Ug tungod niya na naging away siya sa Dios, no? Gusto siya mas mulabaw, unsay nahitabo, gihagbong siya sa Ginoo sa impyerno, sa yuta. O gidala ang 3/4 angels in heaven, mao na mga fallen angels, mga white lady, black lady, mao na sila ginaw pa sila mga fallen angels, kauban na sila ni Satanas sa diha nga gihagbong sila dinhi sa yuta. O kahibaw ba mo nga naibog si Satanas sa tao? Nga naman, ang tao, bisag kapila pa makasala, kayang pasayloon sa Ginoo. Pero si Lucifer, wala pa gani siya nakapangayog pasaylo sa Ginoo, tungkol ginilabaw, gusto ba siya mulabaw. Gusto siya mga pasaylo, pero wala na siya tagay chance sa Ginoo. Mauna nga ang pinaka-target ni Satanas kinabuhi sa tao. Nalito ko gibasa, isay book lover ani. Wala. Ako book lover ko ganahan ko magsigig basa-basa bisag unsa na lang pero sa diha nga ko sa mga novel. Sa una, Wattpad, pero sa diha nga ko sa Ginoo. Daghan ko basahon nga mga libro, puro mga godly kay para naapot tay mahibawan ba. Nako gibasa nga testimony of Emmanuel E.D. Usa na siya kanang old satanist. Ahente ni Satanas. Imagine, ahente ni Satanas. Pero how come nganong nabalik siya sa Ginoo? Kung gusto mong basa, basahan lang. Ha? Advertisement. Pero tinuod, grabe ang iyang testimony tungod kay usa siya ka born again. Ay, dili siya kanang nagtubo nga born again, kundi share siya sa word of God. Pero tungod kay usa siya ka ulila nga bata, wala na siya mama, wala na siya papa, no? Iyahang lula o lolo na nga nagbantay sa iyahan, namatay na po. O sila hitabo, ulila siya, walay ni nagmalasakit sa iyaha ba Tagalog ng punto, walay nagmalasakit sa iyaha. Ug tungod ni ana, no, naa siya akong yuta, pero iyaha mga tiyuhin dili gusto niya. Muna gusto siyang patyon. At tungod ni ana, no, sila hitabo, isimba siya. Sa diya nga pagsimba sa iya, sa diya nga isimba siya, walay bisag kinsa ni tagad sa iyaha. Tanaw yung magtapal. Muna tagdag yun na yung muhang tapal. Okay, pasimba. Tagdag yun na siya. Bisa mag-dili mo, friend. Uy, hi! FC Bangsa. We are family here, no? Pamilya man ta din mo, na nga bisa maupay pagkakita ni mo, tagdag yun
layo siya. Wala siya disimba. O naigipadala sa iyaha ang demonyo nga para akitin siya, para himuon siyang ahente ni Satanas. Grabe siya ma-testimony nga gihayag niya tanan ang tanan ng mga sikreto ni Satanas. Kana magtulog-tulog sa simbahan, isa na sa buhat ni Satanas. Di ko pinagsadan ko. Dili tanan nga nasa simbahan iya sa Ginoo. Ang uban iya ni Satanas. Kaya nga naman, kada bitaw kinsay, I do believe kamo man jud tanan nakasuway ka nang maminaw sa wali pero makatugod. Di ba? Gusto makasuway man jud ana. Hinong tumibuhat na ni Satanas tungod kay dili siya gusto nga ikaw mismo makadungog sa word of God. Muna sa dihang bation mo kanang katugod, tindog yun paningkamuti, ayaw itugod nga si ang demonyo mudaog sa inyong kinabuhi. Nga naman, usa sa rason ni Satanas tungod kay dili siya gusto nga ang mga tao makahibaw sa pulong sa Ginoo, makahibaw sa iyang authority. Ha? Unsay nakita mo sa iyaha, basahan na lang ninyo. Dito siya as in nga story daghan tang makuha sa iyang testimony. Ahente siya ni Satanas o dina ninyo ma-discover giunsa nga nganong nabalik siya sa piilan sa Ginoo. Hinungtuni ahente ni Satanas. Nag-atubang na gid sila sa demonyo ni Satanas. That is the great testimony sa iyang kinabuhi. Then, ningana siya, sa diha nga si Satanas makadungog og pangan ni Jesus. Mahagbong siya sa bangko. Ikaw naman, dili siya ganahan makadungog og Jesus. Gani, dili siya ganahan muhisgot og langit. Ang iyang tawag sa langit, doon. Ikaw naman, dili siya gusto makahisgot about langit. Sa diha nga nagusgot og Jesus sa iyang mga alipores kasab-an niya. Ayaw na isimo nga pangalan ha, dili ko gusto niya na. Nga na si Satanas. As in nagatubang sila. Daghan sila gihatag nga mga si Satanas seryoso kaayo pagkuha sa kalag sa tao. Ang pangutana, ikaw seryoso ba ka sa pagpangalagad sa Ginoo? Kay si Satanas, sultihan mo na ako, very 100% very serious sa pagkuha sa imong kalag. Gani daghan siya mga pangbuhaton, pabisihon ka, na dito gihayag niya tanan ato gibutang gid niya tanan adto sa ang buhaton sa demonyo para ang mga born again or ang mga nangalagad sa Ginoo ma-discourage. Butangan niya og 6 months, mao na ang span of months nga para manikamot siya para makuha ang imuhang kasing-kasing. O ningon siya, makita nila nga sa diha nga kana ang tao, kana nga believer, kana nga sumusunod ni Jesus, iya sa Ginoo, naa sila makita nga halo. Kaya itong word angel din sa ibabaw. Unsa pag yun, ang ilang kasing-kasing nagsiga. Makita na nila, makita sa mga spiritual realm, sa mga demonyo nga, ang imuhang kasing-kasing nagsiga, buot pasabot, in love ka sa Ginoo. Kung sa pag-yun ka, ito, kasi tigtanong Dragon Ball, ani. Ito, more super saiyan, ani. Pero, ingana siya. Nga, na fire nga maglibot sa tao, ilhanan ni na siya relasyon sa Ginoo. O tanan nga mga batanon, or di nga batanon, tanan nga mga nangalagad sa Ginoo nga seryoso sa pagpangalagad sa Ginoo, palingkamutan gyud niya nga iyahang kwaon. Sa usang pagpaagi, padalhan og babae, padalhan og lalaki, padalhan og mga bisyo, or any bisag unsa nga ikaw mo o kaso ba dyan nagdungan mo sila mo nang tanan unsa ba yun buhaton niya ang tanan para makuha ang imuhang kasing-kasing umuabot sa point sa imuhang life nga moingon ka dili na ko mga dagat sa Ginoo. O sa diha nga moingon ka ingon ana, ingon sila mission finished. Dito kumuha na. Ninga na ka si Satanas o ninga na si Emmanuel ini, ninga na siya. Kay mo ba mo nga mambabasa? Si Satanas sakit pamalandungon nga ang demonyo or si Satanas mas seryoso sa pag-soul win kesa sa mga anak sa Ginoo. Dito ko na lang, lainaha ka, insultuhan, di ikaw, demonyoha ka. Insulto kayo, pinutumi, mas serious pa si Satanas kesa kuno sa atua ng mga lagad sa Ginoo. Ayaw hitugot nga, mas serious pa si Satanas sa inyo ha. Si Satanas, ang tingatake niya, alas 12 hangtod alas 3. Nga naman, hagok man mo. Kana nga panahon, mga takis
siya pagpanunglo or di ba kinsay nakasway og damgo ani nga about sa inyong mga mahal sa kinabuhi nga nawala na unsa pa gyud kadtong kanang magdamgo ka nga gigukod ka magdamgo ka og mga diingon nato kanang mga negative nga mga damgo kinsay naghatag ana it's Satan. Mao na nga sa diha nga namoy negative nga damgo ayaw itugot nga baliwalaon ra ninyo. Sa inyong pagmata, sa diya nga makahinumdumo sa damgo, if ever negative na siya, ing nagyod ay cancel ka ng plano sa demonyo sa akwang kinabuhi. Inga na agad. Yung mas kita, nga mga alagad sa Ginoo, dapat kahibaw ta sa tong authority. Giwali bitaw ni Pastora Joy pang last Sunday, di ba? We must know our authority. Hinong tuminakay authority nga suguon, nga palayason ang demonyo. Tingnan sa pulong sa Ginoo sa James. Sukli ang demonyo ug mopalayo siya sa imuha. Buong pasabot sa diha nga dili nimo tagaan og authority si Satanas nga manghilabot sa imong kinabuhi, mudagan siya. Sa diha nga atake na kakakapoy, kaluya, discourage or di ba lami may sulod sa baso oy. Ko ba di na ko or dili. Lami install ang ML oy. Lamia mo tanaw sa XXX, uy. No? Sabot mga lalaki, kadaghang mga pagpamatake sa demonyo, dili na lalaki, babae. Kanang makaangay ka sa mga tao nga walay relasyon sa Ginoo, sultihan mo na ko, that is not the will of God. Naman, ang will sa Ginoo, si Adan, nakakita siya ni Eva sulod sa Eden. Buong pasabot Eden, it is the presence of God. Buong pasabot, makin-ani mo ang imuhang partner in life sulod sa church. Dili lang Dili lang sulod sa church. No? Kaya naman, ningon bitaw sa Emmanuel ini, ningon siya, daghan sa mga tao nga nagsimba, pero dili tinuod nga nagsimba. Check ko rin mo ang kaugalingon, ayay, tinuod mo nga nagsimba sa Ginoo. Kaya basig wata kay mo, basig classmate mo ni Satanas. Basig isa ka sa alimoris ni Satanas, delikado. Pero nga na siya. Noto, dili lang sulod sa ministry, but the question, is that woman or that man in love ba sa Ginoo or dili? Sayo na kayo, in love ko sa Ginoo. Ang tinuod nga in love sa Ginoo, kaya nga i-prioritize ang Ginoo, simba sa Ginoo. Sa pagbasa Biblia, murag sa tanan siguro mga word again, murag mao di pinakalisod nga butang nga buhaton. Basag Bible og ampo, worship, the worship. Ay nga naman, dinhata atakihon. Dili gusto si Satanas na makabasa tag Biblia mo na atakihon kakakapoy, katugon, pero pagkatubang cellphone, agtan alas 12, alauna, alas 3, pero magbasa Bible, alas 7 pa sa gabi, katugon na. Ano man, that is the tactics of Satan. Muna, kita as a believer of Jesus Christ, dapat makahibaw ta unsa ang mga tactics ni Satanas. Unsa ang pagpangilad ni Satanas sa imuhang kinabuhi, dapat na nato masayran isip kita, believer of Jesus Christ. Dapat natin discerning spirit nga dili naman niya ako mao ako ang gibuhat ba? Dili naman niya mao ba? Nasabtan? So padayon ta, the elements of true worship. Unsa nahitabo ni Satanas, no? Tungod kay gihagbong siya sa Ginoo sa yuta. Kauban sa iyahang mga angels nga gusto mo kauban ni Satanas. Unsay nahitabo? Nasa dinhi o gusto nga tintalon ni Satanas ang mga tao. That is why in heaven nangita ang Ginoo true worshiper. That is why gibuhat ta sa Ginoo, giumol gyud sa Ginoo ang ato ang lawas pinaagi sa yuta. Tanan nga mga everything here on earth, let there be light. Gibuhat sa Ginoo o ganang baba. Diba? Ba alone. Wala siya nagbuhat o adlaw. Wala. Ba lang. Let there be light. Let there be fishes in the sky and birds in the seas. Baliktad. Hindi na mo ba? No? O sa pag-iwan, let there be
Sa pa dito? Night! Gibulag ang gabi o buntag. Ano man? Ang buntag pagtrabaho, ang gabi pagkatog. Nga naman nga kasagaran sa mga batanon, gibaliktad man. Ang gabi tigpanglaag. Usa nang ilahang term sa mga batanon ha kanang laag? Malpa. Eh kung nanasok po to basta na buntag. Ang buntag pagtrabaho. Pero anong buntag kay matugman? Huwag. Pag naanagani ang adlaw, dapat mumata na yun. Pero kasagaran batanon, alas 9 mumata. Unsa na yung oras? Alas 8. Alas 8 pa ba di ay? Dili. Kay ba mo? Sa diha gani ang imuhang pagkatulog mula pas ng 8 hours? 8 ka oras ba? Or 8 na dyan ang minimum? Kay ba mo sa'y tawag ana? Gusto mo makahibalo? Pangutan na kung sa? Apulan. Tinood, no? Kaya nga naman, ang regular na time nga gialaw para sa ato ang lawas, 8 hours of rest. Ako gani 6 hours of rest. No? Sa mga bata, 8 hours. Pero sa mga dagko na 6 hours, gusto mo bumabot o 8 hours. No? Apil na ng pagkatulog sa hapon. Gabi, 8 hours man ko. Okay na, maghapon kay matubo ko, another hour na siya. No? Ang tawag sa imuha, tapulan. Kay ang gialaw gid sa to sa doktor, 8 hours of rest. 8 hours of rest. Matulog ko alauna sa kadlaw. Mumata ko o ingon ani. That is not right. Dili gihapon na sakto. Kaya nga naman, buntag naman ka nakamata. Pero imong trabaho call center, huwag tayo mahimuan na magpatog kasi imong trabahoan. Di ba? Okay? So, balik ko na ko, the elements of true worship, gibuhat ka, giumol, yun ka sa Ginoo, tanan nga mga butang, iyahang gihimo sa Ginoo, pinagi sa babara. Pero sa diha nga gibuhat niya ang tao, ninaog yun si ang Ginoo din sa yuta, kay para mag-umol sa tao. Ingon ana ka ka-special. Unya, kasagaran sa mga tao, easy ra kayo maghiko. Ba? Para sa Ginoo, sakit na sa iyang kasing-kasing. E nga naman, grabe ang iyang pagpaningkamot, pero wala tayong gibuhat. Pero ayaw itugong nga mahimong magmahay ang Ginoo sa imong kin. Nagmahay ko ba nga nung gibuhat na ko si Kuan? Kita oy, no? Ayaw itugong nga magmahay ang Ginoo. Ha? O sa buhaton na to, dapat mahimot ang Ginoo. Gibuhat ka sa Ginoo to worship. Again, inay mo hang tapat, gibuhat ka sa Ginoo to worship. Ha? Mauna ang imuhang purpose. Unsay purpose sa bangko? Para ba lingkuran, dili para higdaan. Si Jello kay mukha siya bangko para higdaan. Wala may higdaan. Unsa ba gyud? Unsay purpose sa aircon? Para mabugnaw, para di mo igangon. Sana para di mo sigton. Unsa ba gyud? Unsay purpose sa microphone? Para makadungog mo sa kuang little voice. Di ba? Daghan tanan nga mga butang na ay purpose. Unsay purpose sa langaw? Ha? Para sa lupa ng pagkaon. Unsa ba yun? That purpose, klase-klase mo ito mga opinion. Ha? Kita ba? Ang purpose, para sa ako, ang purpose sa langaw is di mailhan nga manghinlo na ta. Nga naman, sa diha kani nga nanay langaw kapalibot sa imuha, ay huwag kay ligo. Di mailhan na maligo na ka. Sa diha kanay langaw magkuan sa imuhang ulo, at di mailhan na huwag kay kinahanglan na kang maligo. Tanan nga mga butang ay purpose. Ang gamay gani ang pinaka-smallest kanang nakalimot ko ba? Dili atong creature kanang nasa ilawang dagat. Algae dili lahi. Kalimot plankton. Plankton. The very smallest nga particle dili kanang creature. So tibo kalibutan it's plankton. Nga makita na siya through microscope. Ang plankton gani na ay gamit nga pinakagamay na siya kabutang ikaw pangkaha nga dako. Dakog lawas, taas,
oxygen dinhi sa ato ang palibot. Ingon ana kagamit ang plankton bisan gamay siya. Ikaw pa ka ha. Ino gamit na kay gamit na ay purpose sa imong kinabuhi. And that is worship. Ato ang tunan karon unsa ba ang mga elemento para mahimong matinuod ang ato ang pag-worship or ang ato ang pagsimba sa Ginoo. Okay? So let's proceed. Everybody stand and read. Basaha palihog. Tindog. 1, 2, 3, fire, go! Sige. So, hindi na taon na 36. 1, 2, 3, go! Now one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him. So he went to the Pharisee's house and reclined at the table. When the woman who had lived a sinful life in the town heard that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. And as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, and that she is a sinner." Jesus answered him, "Simon, I have something to tell you." "Tell me, teacher," he said. "Two men owed money to a certain money lender. One owed him 500 denarii, and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he canceled the debt of both. Now which of them will love him more?" Simon replied, "I suppose the one who had the bigger debt canceled." "You have judged correctly," Jesus said. Then he turned towards the woman and said to Simon, "Do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman from the time I entered has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore I tell you, her many sins have been forgiven, for she loves much. But he who has been forgiven little loves little." Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven." The other guests began to say among themselves, "Who is this who even forgives sins?" Okay, please be seated. Magkara mo. This is English, no? Kuputi ko English. Bisaya noon. Okay, so pasabot mo sa story, no? It was the story between the Pharisees and the woman. Kung sa ating mga Pariseo, gitawag sila o mga teachers of the law, pero mas gipakadak-an nila ang religion and not the law of the Lord. Law of the religion versus law of the Lord. No? Mas gipakadak-an nila ang balaod sa ilahang relihiyon kaysa sa balaod sa Ginoo. That is the Pharisees. And the woman, sa ato ang nabasa, atong isa-isahon, sa ato ang nabasa, nimo dito, kanang tungod sa iyahang luha, gihugasan niya ang tiil ni Jesus, pinaagi sa iyahang luha. Kinsay makahimo ni Ana? Naghanas puro sa luha, no? Nanuman, nahugasan gud ang tiil ni Jesus. O ang iyahang buhok mo ay gitrapo sa tiil ni Jesus. That is an act of worship. Ato ang isasahon, ha? Okay, so what are the elements of worship? Unang-una, true worship aims to please God rather than man. Okay? Isayaon ako, ang tinuod nga pagsimba aims to please God. Mas gusto niya nga mapahimuot ang Diyos kesa sa tao. You know, gining ato ang pagpangalanan sa Ginoo.
Dili tao ato ang kahimot-on ani, kundi dili ang Dios. Tungod kay daghan sa mga tao karon, mas gi-desire nila nga malipay ang tao kaysa sa Ginoo. No? Mahadlok sila makasab-an sa ilahang ginikanan o dili nila tumanon ang sugo sa Ginoo. Mao ang pagsimba sa Dios. Ato ang tanaw sa verse, ingon dinhi, when a woman who had lived a simple life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. Ato nakita, kaning nga woman, wala siya nag-desire nga i-please siya sa tao. Tungod kay sa iyahan lang gibuhat ulaw na. Sa iyahan lang gibuhat ulaw tungod kay naa didto mga Pharisees pero ning sulod siya as a Samaritan woman or hugaw nga babae. Gitawag na sila og hugaw nga babae tungod kay ang Samaritano mao na siya ang resulta sa mga piniling katawhan sa Dios nga nakigminyo og mga tawo nga dili pinili sa Dios. Mura gud sa ato dinhi nangalagad na ta sa Ginoo pero makigminyo mo or makipagrelasyon mo sa mga tao nga dili iya sa Ginoo. Hugaw na siya tubangan sa Dios at that time. No? Pero naay uban nga mga batan-on nga before pa sila nakasud dinhi, nakaila sila sa Ginoo, na sila yung relationship with sa wala pa diya sa Ginoo. Pwede na siya kung ang imuhang ka-partner willing po maminaw sa Word of God. Pero ang imuhang ka-partner mo ang mahimong rason nga para dili ka makasunod sa Ginoo, kinukumi dili gyud nagikan sa Ginoo nga relasyon. That relationship came from Satan. Ano man? Tungod kay siya ang gamito ni Satanas para kuwaon ang imuhang kasing-kasing o dili ka mangalagad sa Ginoo. Okay? Again, balikon ako ang tinuod nga pagsimba, mas pilion niya nga malipay ang Ginoo kaysa sa tao. We cannot please everybody. No? Dili ta makahimuot or dili ta maka-please sa ubang tao. Siguro na ibang mga tao mo ingon sa imo ang ilay na magkauy ka na naman ka sa una. Pakigsabay sa amo apa, kung makigsabay ka, mas gipili nimo nga mahimuot ang tao kaysa sa Ginoo. Tungod kay ang tinuod nga worship, no? Dili ka wala kay makialam kung kanang tao or kanang imong barkada, kanang imong ginikanan malain sa imong mali ka relihiyon. Wala kay tinakakauban na mo din sa balay, wala na kay luna din sa balay. Ano man naglahi na kagrimuha, lahi na kagrelihiyon, dili nakakauban ani. Sakit na siya. Kasuway di ana, bago pa may nangangalagad sa Ginoo, sige lang may kasi sa tagpilaran. Kaya gusto mo ma-appeal o discipleship, gusto mo appeal mga teaching, sige na, para namin mahipawan. O sa diyan na si Mama Nikata, ano na mo, atong tagpilaran, tag-marunong man mi. Pangkana na lang yung sinina atong tagpilaran, panglabay mo mga sinang tugawasoy. Hindi man ni patuod. No? Again, balikon ako, kung tinuod ka nga magsimba sa Ginoo, you desire to please the heart of God rather than men. Sabtan? No? Mas pilion nato nga malipay ang Ginoo, bahalag malain sila. Dito ko i-share ni nga na siya mo, lawi na ang gubti, kay ino na ko nila nga, dili na ko mo friend nila, nalahi na ko mo, kay dili na ko mo makigsabay sa ilaha. Kung i-desire nimo nga mahimuot sila sa imuhang kinabuhi, sultihan ka nako, dili gyud ka makapahimuot sa Ginoo. Because you cannot please two people. Kauban ni Satanas o kauban sa Ginoo. Isa ra gyud ang imuhang pilion. Tungod kay ang tinuod nga pagsimba, again, balikon nako, mas pilion nimo nga malipay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi versus Satan. Okay? No? Ikaduha, ino din true worship is costly. Ang tinuod nga pagdaig or ang tinuod nga worship, it costs a lot. Kung Bisaya pa, mahal. Hay, mahal. Sana all nay mahal. Sana all mahal. Sana all pinili. Okay? Nganong ang worship, ang tinuod nga pagsimba, costly man because it costs your life. Ang tinuod nga pagsimba costs your life in a way nga imagine gikan sa imuhang pag-anak. Hangtod nagdako na ka, hangtod 18, 23 years old na ka nga nakaila sa Ginoo. Pero gibiyaan nimo ang imuhang gipakadak-an
maldito ang ikaw nga garupuso, ang ikaw nga walay gugma sa Ginoo, biyaan na nimo alang sa pagsunod sa Ginoo. That cost a lot. Okay? No? When a woman who had lived a simple life in that town learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, she brought an alabaster jar of perfume. When a certain immoral woman in that city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Kung atong nakita, ang babae din nagdala og expensive perfume. Sa inyong nabasa, ang expensive perfume, mahalong nga perfume, iyahang gibuo kang Jesus as a sign of worship. Okay? O sabi, di ba na natong kasing-kasing dapat ato ang ihatag sa Ginoo. May usa ka animation, nakakita ko ba? Asa ka animation, ihatag niya sa Ginoo ang iyang kasing-kasing. Lord, here's my heart. Lord, here's my time. Lord, here's my money. Lord, here's my life. Akong ihatag sa imuhang ako ang kinabuhi, Lord. Pero sa diha nga na siya'y gusto, o dili gusto sa Ginoo, di nga na siya, Lord, abi sa anak ko ako ang 1/4 nga heart. Ako sa ihatag sa iyaha. Kaya nakaangay mo. Lord, abi sa ako ang 1/4 nga heart. Lord, ganda ko sa ihatag sa iyaha. Ihatag sa Ginoo. Sa diha nga nakakita siya trabaho. O gihigugma yun niya ang trabaho tungod kay nabi ang kasabihan, love your job. Tungod kay love niya iyang job, iyang time, iyang effort, iyang commitment, iyang ihatag sa iyang trabaho. Tungod kay gusto siya nga level up, gusto siya nga ma-promote, gusto siya nga malibre ang iyang manager, gusto siya nga modako iyang sweldo. Ingon siya, Lord, ambi sana ako ang half na heart. Ako sa ihatag sa ako ang trabaho. Ihatag sa Ginoo ang iyang trabaho. Bili na bili. Ha? Half and 1/4. Bili na bili. 1/4 na lang. 1/4? 3/4. 1/4? 1/4 na lang nabili. Right, Joe ba? 1/4 na lang nabili. No? O sa diha, nagkikasabaan siya siya ginikaran ni God. Ito, sige na kakuan, sige na kagpasabay, bala. Wala kayo kauban ng printi. Kung nada. Tungod kay kasabaan siya sa iyang ginikanan o mas gusto siya nga musunod sa iyang ginikanan. Nimo siya, Lord, amisa na ako ang 1/4 niya heart ako sa gihatag sa ako ang pamilya. Kasi gibuhat sa Ginoo, gihatag ang 1/4 heart. Kung siya nabilin sa Ginoo, wala na. No? Kung sa diha nga wala na, nag-enjoy siya sa iyang life, happy kayang life, siyang trabaho, committed siya, siyang hinigugma, siyang uyab, happy kayo sila, siyang family, happy kayo sila, niabot sa point sa iyang life. Nang iyang uyab, nakakita ko mas better. Ang sakit! No? Kaya naman mas better palagi. Anong meron siya na wala ako? It really hurts ang magmahal ka dito. Ang sa dito mo, naghilak siya. Naghilak siya sa Ginoo. O sa diha, nagibuwagan siya sa iyang uyab, sa iyang trabaho, nagkaloko-loko ang iyang trabaho. Tungod kay gibuwagan sa iyang uyab, na-affected ang pagtrabaho, dugay naman to, kay sige gihilak. Hindi, Joe. Magdili makain sa tuwa ni uyab. Mga bahay ko na paasa. Tubag, kamo magod mga lalaki, di mo kontento. Di mo ako kontento, you want more, pamanggol. No? So yung nanansay na tungod gigibuwagan siya, iyang trabaho, nagkaloko-loko na, wala na nagkadibaw, nas kasama na siya manager. Hangtod nga niabot sa point sa iyang life, giingnan siya sa iyang amo, you are fired. Triple kill.
Ayaw sa babae, gipahimuslan ra. Unsay na ito mo siya, nihilak mo po siya, nihilak siya before God. Lord, dili na ako kaya sa una mo nila ko, Lord. Sakit kayo. Sakit kayo. Di ba mo asa ang best mo nila? Sa tilang sa Ginoo. Ayaw mo hilang sa inyo ang mga barkada nga. Inom rin na pre, dali rin na pre, ay nagambay, pag-aati ka. No, dili. Ano man, ang inyong paghihilak sa inyong barkada, mawalay relasyon sa Ginoo, it's useless. Nga naman, dili mo sila makatag sa inyong right ka na advice. Diba? Asa mo mga yung advice? Unang-una sa Ginoo. Read and study the word of God. Next, inyong mga leaders or inyong mga kaubanan sa church. No? Kasagaran sa mga tao mag-secret, ko ganun ki maulaw ko ni ate, maulaw ko ni kuya. Don't be shy. Sila ang ipadala sa Ginoo sa inyong para pag-atiman. No? Para whatever your concerns in life, ilahang mong katabakan. O sinita mo, nag-ilang siya sa Ginoo, Lord. Here's my heart again, Lord. Kay mo sa gihatan sa Ginoo, kinabuak-buakat na kasing-kasing. No? Unsa ang Ginoo junction? Kasi mag-repair sa inyong heart, kabuak, nadurog. Pero sa gibuhat sa Ginoo, idawat niya. Ali anak, tagaan ti ka og new life. Tagaan ti ka og new journey, new start sa imong kinabuhi, new beginning of your life. O sa nahitabo, nahimo siyang palipayon. Mao na nga ang pagpangalagad sa Ginoo, it cost your life. It cost your decision. It cost all of you. Ano man, daghan sa mga tao, wala pa ko'y nadunggan nga niingon, nagmahay, dyan ko nga sumag ko sa Ginoo. Wala ko'y nadunggan. Pero, daghan kong nadunggan nga niingon, nagmahay, dyan ko nga nung wala na ko ni Simba. Nagmahay, dyan ko nga nung talikod ko sa Ginoo tungod sa ako problema. So, tingnan mo na ako, remember, church, wala na siya gibuhat sa Ginoo para may utang perfect. Ang church, gibuhat sa Ginoo para ayuson ang ato ang kinabuhi and whatever negative sa inyong life, di ko'y maulaw na kung pakita, maulaw. Kung ikaw na i-purpose sa Ginoo, gipadalhan tag church, gipadalhan tag mga leaders, gipadalhan ta sa Ginoo mga tao, mag-ualaga sa ato para atimanunta. Sa diha nga ma-discourage ka, naa sila nga mo guide sa imuha, naa sila nga mo encourage sa imuha. Inay mo hang tapat, wala biya ay. Na forever mga lagad sa Ginoo. Dili forever nga malag mo speak niya. Kung dili forever mga lagad sa Ginoo. So diyan mo na ako makabaton mo the best life sa inyong kinabuhi. Ang pinakamindot nga desisyon nga ako ang gi-decide. Usahay, magkwat ako, Lord, no, sayang nga, uy, trabaho, tako, nanang tako sa mercury drug karon dito tak ako uniform, tabok na unta ko, puti na unta ko. You know, no? Kay, nang-apply ko sa mercury drug. That was the great decision nga ako ang nabuhat sa kinabuhi all my life, except nga mo decision yung mga lagat sa Ginoo na. Pero that time, mo to ang pinakabugat sa ako kasing-kasing nga makaingon ko ang pagpangalagat sa Ginoo that cost your life. It cost your life yun. Mo to siya ako ang unang-unang kay gusto ko may pulis. Wala man natuman. So, ano na po sa mercury drug at mura tag-doktor ato. Ano na yan? Gwapa kayo. Sino-sino pa. Tambo, puti. Nga naman, ang mercury drug, mag-offer sila. Nag-iinapit ako itong ilahang manager niya sila. Kining pag-decline ni mo sa mercury drug, magmahay kasi mga kinabuhi. Kaya tipo, of all ka ng companies, ang mercury drug na ay pinaka-the best nga gihatag sa ilahang mga employers. Marunong nabugat. Tingnan naman, mercury drug na kay libreng bugas a month, na kay libreng kanang vitamins a month, na pa kay allowances, ang ilahat sweldo everyday is
kanang Manila base. So kung ang sweldo sa Manila 600 per day, ang ako pong sweldo dili sa buwan 600 po. Ingon ana ang gina-offer sa Mercury Drug ug daghan pa nga mga allowances travel bisag asa, no? Unya ka sa Cebu man ko i-assign. Sa Cebu ko i-assign. Biya ko ning Bohol. My heart is in Bohol. It's in ay ko yung una nasa Ginoo. Ang ako kasi nasa pagpangalanan sa Ginoo. Yung sa atin ako kung sa Cebu na ko, tagsan ako mga film activities, blah 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 blah. Mo to na yung tambag sa lagat sa Ginoo, ma'am. Ang sao na balik na ko. Nagigilang ko kay honestly pinakabugat jud na ako nga desisyon. Nga na siya. Ikaw dai huna-huna at karo. Dili ka sa Cebu, munani, blah 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 blah. Dala siya di pang ano. Kung sa Bohol ka, magalit ka sa Ginoo, yung ana, matuman ang imong destiny, blah blah blah. Kinabugatan to nga desisyon. Kay daghang may process nga giagian, no? Dito dinhi may nang-apply out of pila ka mga tao 100 ka pin gud nang-apply kay mo pila ra mi nadawat 11 unang bugat jud kay para sa ko 11 nya out of 11 dito Cebu kay daghan mig mga gipang process tanan na koy SS na koy kanang BIR na ko tanan na koy PhilHealth tanan yun ako ang ipon gipakuan pa kay di man pwede og guba og ipon god. Dili pwede. Una na, gipang na tanan, hilo na tanan. Pag-abot sa Cebu, nag-travel pa ko, naggasto. Ay, ganang naggasto dyan ko, daghan yun. Unya, ilahang sa pag-orient na mo, giguan mo, ani, ang offer, blah, 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 blah. Nakaluwa, niluta, niluwi mo, Lord, this is my kuan. Pinakaninod. Siyempre, bagong graduate, kanahan dyan ka makatrabaho. Another, yes, Lord, pinakaninod yun. Paghatag sa imong kontrata, tulbaan na po. Ako ba ni-abli ng, hala, Cebu ko, ano na Cebu ko? Ako ba, yes, Bohol. Pag-abli na ko sa ako, Konsolasyon, Cebu. Wala, jud na ako, wala gituyo, kundi nikalit jud og tulang luha. As in, nikalit og tulang luha, naginganahan ko sa mga kaban, uy, agi ko nga ka. Ha? Wala ba? Wala ko kote. Uno ba yan? Kinabugatan ni uli ko sa church sa Cebu nga bugat jud ako naman ko pag-abot gyud ako mismo sa balay arang hilaka gyud nako mo to gitambagan ko na ni blah blah blah. Nibalik ko sa Konsolasyon Cebu dayo abi na biyahe. Balik ko sa Konsolasyon Cebu nina. Sir, pwede magpasay ko sa Bohol? Di man jud pwede. Kay ba kaday? Di ba dito? Kay ba kaday? Daghan kay mga employees na taga Bohol na gusto mo at hindi sa Cebu kay daghang mga ingon-ani blah 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 blah. Nga ikaw dili ka gusto? Mo na. Di man siya musugot ang kira, sir, sorry but I decline this application. Siga yung mata. Mo to gingan ko, mao ni ang kaninga trabaho mao ni ang imong mahayan tibok nimong kinabuhi. Tungod kay ang i-offer ko sa Mercury Drug is kana the best of all. Mo to hila na ako Lord. Pero as time goes by, sa diha nga ni balik ko sa Bohol, moving on. Makita ra lagi ko, salamat ang guwapa naman. Makita ra lagi ko buwan ni blah 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 hangtod. I enjoyed my life. I enjoyed at the same time magsigig hila kay kano ang pagpangalagat sa Ginoo daghan gyud na ang mga problema. Pero kana nga mga problema makapalig-on sa kinabuhi sa tao. Sa diha nga daghang problema, daghang mga trials, challenges, temptations ayaw iputi. Mga temptation na kung gusto niyo ang life ikaw tumigihatag, nag-i-allow na siya sa Ginoo para malig-on ta. As time goes by, I enjoyed my life. Unsa na lang ka sa Mercury Drug. Usahay mo, ino mo nga na. Unsa na ka, no, tambok na siguro ko ron, tutik na siguro ron. Tinood, manala, ito ako. Wala rin luta, dyan siguro, daghan akong mga ani, blah, 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 blah. Pero, sa pulong sa Ginoo bitaw, ningon siya, what if you gain the whole world and lose your soul? Unsa may makuha nimo kung makuha lagi nimo tanan nimong gusto nimo sa kalibutan pero layo naman ka sa Ginoo. Unsa man nimo ng kwarta kung ang imuhang kalag hinay-hinay na nga naadto sa impyerno.
Naabay mabuhat tayo mga kwarta? Wala yun. That is why ang tinuod na worship or ang true worship is very costly. Bukat yun na siya. That costs your life. The next thing, meanwhile, Jesus was in Bethany at the home of Simon, a man who had previously had leprosy. While he was eating, a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from his essence of nard. She broke open the jar and poured the perfume over his head. Why waste such expensive perfume? They asked. It could have been sold for a year's wages. Hindi ko na-amaze, ningon siya, a year's wages, ang perfume na gibuak sa woman para ibubo sa ni Jesus, mapalit a year's wage. Pila inadlaw karon? 365? 66? 66, no? 366 times 7. Pila? Kay 1 week. Kung pila na siya times 12, times 4. Okay, 4 weeks. Ha? Oh, tingnan na lang. Lumay kayo. Kinamahalan. Pila ang year's wages? 133,000. Kung sila ito po, no? Iyaharap yung usik-usikan. Pero, in the eyes of God, dili na siya usik. Nga naman, you offer it to God. So, diyan mo na po, everything nga inyong gihatag sa Ginoo, dili mahimong usik. Inyong time nga gi-invest sa Ginoo, dili usik. Ang inyong gigasto para plite pagpadong sa church, dili usik. Ang inyong time nga gi-invest para pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili usik. Everything that you invested para sa pagpakalagad sa Ginoo, sultihan mo na ko, dili usik. Ano man, tanan nga inyong gibuhat para sa Ginoo, it is recorded in heaven. Even ka ng pag-share niyo mo sa imong isig ka tao, ka na mo share ka, uy, yung anim na right, kibag ka, the Lord loves you, ang Ginoo na plano sa imo ka, we will share it ta, pero tanan nga mo gibuhat, it is recorded in heaven. Naka-record sa langit, tanan nga imuhang gibuhat. O everything nga imuhang gibuhat, na ay reward sa langit. Kasi dito po, mauna, gitaw na, ang tinuod nga worship, it costs a lot. It is very costly. Next, ikatulong, true worship requires brokenness. Ang tinuod nga pagsimba, nag-require siya of brokenness. Unsa man yung brokenness? Pagkabuak. Buak ang kasing-kasing. Unsa man tibalan ng buak ang kasing-kasing? Willing ka correctionan. Willing mabuak ang imuhang negative attitude. Willing mabuak ang imuhang ikaw nga sa una. Kitang tanan, naatay mga klase-klase nga negative attitudes. That is why gusto sa Ginoo buwagtan na. Buakon sa Ginoo ang imuhang attitude nga dili maayo. Tungod kay gusto sa Ginoo, you must have a Christ-like attitude. Unsa may tigayo? Unsa may bugpasabot ana? Christ-like attitude. Kinaiya nga sama ni Jesus Christ. Unsa may attitude ni Jesus? He is kind. Unsa man ang kind? Naa siya buta, naa siya kasing-kasing para sa mga tao nga wala pa diha sa Ginoo. Unsa pa yun? Gani hari siya, anak siya sa Ginoo, pero kaya niyang dawaton ang pagpanamastamas sa tao sa iya. You know, sakit kayo sa Ginoo nga, ni Jesus nga, ang iyahang gipang-ayo, mga buta nakita, mga kimpang nakalakaw, mga patay na buhi, katong mga tawhana, maurapod ang mga tao nga nagyaga-yaga sa iyahan. What would you feel? Ang tao nga iyahang gitabangan, 50-50 na unta, kay naay sakit sa kidney, nagubay ang kidney, tungod kay naluwi ka, gihatag nimo ang imuhang isa ka kidney, sa diha nga naayo na siya, na okay na siya, ikaw naman dahil gitraidor, what would you do?
Di ba sakit? No? Ingon anak na bati ni Jesus. Sakit kaayo. Ug ayaw itugod nga isa ka sa mga tao nga magpasakit ni Jesus. Sa di ba nga usa ka tao nga makabuhat og sala? Kita ko tanan. Sa di nga makabuhat og mali, no? Sakitan si Jesus ana. Kanang tungod kay giluwas ta niya, dili siya gusto nga magpadayon pa sa pagbuhat sa buhat ni sala. Kini mga bisyo, no? Dili ni siya iyan sa Ginoo. Iya gid ni Satanas tungod kay gusto si Satanas nga gug-on ang kinabuhi sa tao. Nabitaw ko nakita sa FB. Kanang luoy siya, dili pa siya ingon nga tiguang, I think 30 or 40 years old. Gibalita nga namatay siya, wala na siya kamata tungod sa grabe nga alcohol nga naa sa iyang lawas. O tungod sa grabe nga alcohol sa iyang lawas, wala na nakaya sa iyang heart. Wala na na gi-atake siya ba? Wala na dyan siya kamata. Ang iyang pamilya, grabe hilaka. O nabutang siyang advice dito babala sa mga hilig ug inom, sigarilyo, drugs, and whatever pa. Kung karon nga wala pa mo na adik, undangin na. Kaysa diha nga mahimo mong ma-addict, unsa man ang ma-addict, dili na mo makontrol sa addiction sa kanang alcohol nga naa sa lawas ba. Tungod kay dili na mo makontrol, magkurog-kurog na mo kung dili mo kainom. O sa tungod kay magkurog-kurog na mo nga dili makainom mo na makita gyud mo paagi nga para makainom. Mo na gitaw mo addiction. Sa diha nga maabot na mo sa point ngayon ana, delikado na yung kinabuhi. Muna, karon pa lang desisyonan nga biyaan na yun ang butaka. O ang Ginoo kaya siya nga narato ang guwapa nga pastora gid ka sa balilihan. No? Sa diha nga yung nang mahitabo, pakayo mong tabang sa Ginoo. Kana bitaw nga uban nga, Lord, gusto na jud ko magpako pero anong dili man ako kaya. Cry out to God, ayaw ka ulaw. Hilang sa Ginoo, Lord, tabangi jud ko nga dili na ko maadik, dili na ko ganahan sa alcoholic drink. Si Mami bitaw, si Daddy kahilig mo na inom sa una. Sige, you pray, Daddy. Lord, ako ang bana, I declare na makasimot pa lang siya sa tansan. Makasimot pa lang siya sa kanang baho sa alcoholic drinks, magsuka na siya. Kung sige, niabot yun na sa point kayo na. Ano man? Through prayer. O if ever na may mga partners or yung mga papa, ginikan na ngayon anak, every night, yung pagod na, Lord, I declare ko na rin makabaho pa lang siya sa tansan, magsuka na siya, lain na iyang tiyan, di na siya ganahan mag-inom, lumabot sa point siyang life na, di na yun siya mo inom. Wala yung posible sa Ginoo. Kung unsa ang i-desire nimo sa iwang kasing-kasing na pang Ginoo, iyahagin na gihatag. Dili niya itugot nga i-fail ka. Dili niya itugot nga dili matuman kung unsa imong i-desire nga pang Ginoo. Amen? Dili true worship requires brokenness. Kinahanglang mabuak ang mga butang or mga attitude nato nga dili maayo. Kini istoryahan lang kag mali or negative, magbabut na ka, di na ka ganahan, hindi lawayo. More pa mag-ingon ani, bla bla, galabaw, rababot ka. Mga batanon karon badlongon sa ilang ginikanan, masuko. Pero daghan sa mga tao, mga batanon nga dili ginabadlong sa ilang ginikanan, nag-deserve, gusto sila badlongon. Ano man, ang tinuod nga gugma kanang mubadlong sila ang ginikanan. Ang tinuod nga friend kahibaw mo badlong sa iyang isig ka tao. Okay? Ingon dinhi, and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Sige, buwan sa babae. Sa mga gipuno niya, o luha, gihugasan niya ang tiil ni Jesus na puno sa luha. Kini nga to ang pagsunod sa Ginoo. Sa mga tao, magtapong ta nga open area, kasagaran magtapong ni sa una kay sa huwag i-gyman. Huwag sa diya nga na family day, kana Thanksgiving, ani sa cultural or di ba sa Pugon Gym or any Workers' Day ato sa Garcia Ross Park as in open area. Kaya syempre magsayo-sayo ta magdaig sa Ginoo, ang mga tao man maulaw. Halloween, abi talaga one time ani lagot lang. Pero ang tinuod nga worship nag-require na siya nga mabuak ang imong pagkaulawon. Ayaw ka ulaw nga magdaig sa Ginoo, magsimba sa Ginoo, kaya naman mauna ang ipangita sa Dios, mauna ang purpose na nung naaka. Mga tao, maulaw mo luhod, wala pa man siya
niluhod, isa po kumuluhod. Niluhod na siya. Oh, isa katawid ulo, niluhod, hindi na lang kumuluhod. Ayaw mo kaulaw. Tinood bitaw, as a believer of Jesus Christ, dapat natural sa ato ang pagdaig. Ang pagsayo nga nang lagi kong scary. Nga nang lagi may manan og TikTok lagi ka anad lagi ka. Or di ba unsa pa diha labon og para pang Ginoo kay nga na ka. Hallelujah. I sing hallelujah. Dapat with joy, with strength. So diha ka magsimba sa Ginoo, Lord, I give you my heart. Kay maulaw. Ayaw mo kaulaw magsimba sa Ginoo. Ayaw mo kaulaw sa iyong tapat. Bahala na siya. Lalangso na siya. Bahala ka na basta kay gusto ko nga mahimot ang Ginoo sa akong kinabuhi. Kay mo, si Emmanuel ini, isa po din siya sa iyang mga testimonies. Ingon siya, daghan sa mga tao nga dili makapil sa presence ni Lord tungod kay sa diha nga moatubang sila. Dili nila i-confess ang ilang mga kasalanan. O niyo ito sa pulong sa Ginoo ang ilahang sala mao'y nakaharang sa ilahang pagdungog sa pag-feel nila sa kuwang presensya. Muna, if you desire, nga, Lord, gusto jud ko makasulod sa imong presensya. I want to have the heavens atmosphere upon this place. Gusto ko, Lord, nga maka-feel jud ko sa imong presence in this place. Ayaw pakialam imong tapan. Whatever sa inyong worship leader, do it. No, worship the Lord. Open up your hearts. Sa diha nga magkanta ta, ihatag ninyo ang the best sa Ginoo. Dili ta tutugod nga mahumantag simba, wala ta ka-feel sa presence ni Lord. Wala ko'y nakuha nga message gikan sa Ginoo para sa inyong kinabuhi. Desire it, Lord. Also, man imo ang message for me. No, nana. Okay? Nag-require na siya of brokenness. Kinahanglang mabuak ka sa imuhang pagkauwawon. Maulang kung sayo, hindi ka nikubig sayo ko. Di mo na, Then, change it. Buang ka na siya nga ikaw sa una nga dili-dili kong sayaw. Tungod kinangalangit ka sa Ginoo, tungod kinasayod ka. Nga mauna ang gipakita sa Ginoo. Buang ka na yung attitude mo na sayaw sa Ginoo. Worship the Lord. Yabag man ko. Yabag ko. Pero feeling lang din ko, gusto mo kanta. Sige no, Lord, tagay kong nindot nga voice, tagay ko, Lord, o kanang tingog nga, kanang makasod sa kiyo. Kaya kaya po na, Lord, nila mo, taasa ko na yahawig mo po, na ang tingog. No? Pero wala'y makababag sa ato ang pagsimba sa Ginoo. Bahala, giyabag ka, ang gitanaw sa Ginoo, dili imuhang tono, ang gitanaw sa Ginoo, ang imuhang kasing-kasing. Amen? No? Muna nga, buang ka, imuhang kaugalingon. Lord, buang ka ko, ani nga area. Lord, buang ka ko, in a way nga, ang ako nabisag-asa lagpot. Lord, buang ka ko sa akong pagabisyoso. Lord, buang ka ko sa akong pagkagarbusa. Lord, buang ka ko sa akong pagkaluran. Kasagar ka ba luran? Sa unay, kung nana ko luran kayo. Kasagar ba luran? Pero dapat lagi, mahimot ang mabuang anak. Kung kanabitang sa diha nga mag-desire ka, nga Lord, bakuha ko ani nga area. Sa diha nga mayon ka, the more noon ka padalhan o testing. Nung sa kanawa, miski gusto ko nga mabuha ko sa akong pagkaluran, padalhan na maninoon ta mga bisang unsa nga makapangluod sa ato Kaya nga naman, tungkol kay dinha mag-test, kung ano sa imuha kinabuhi kung dinha mag-test, ang imuha kung nagbago na ba ka? Kung saan pag-check, kung nabago ka, kung wala, gihapon ka na siya. Kung dili testingan. Amen? No? Inay mo ang tapad. Dapat buwag ka. Dapat mabuwag na imuhang kahit ulo. Inain ka. Mga pilosopo ko, mainan ko, nagay humok nga. Nagay humok. Diba? Buwag ka na. Dapat mabuwag na inyuhang pagkagahit ulo. Kini ako ang pagkatapulan ko ba sa Biblia? Dapat mabuwag ni. Kani ako ang pagkaulawon nga mag-worship, dapat mabuwag ni. Kani ako ang pagkalangayan, malin ko sa simbahan, dapat mabuwag ni. Ha? Dapat mabuwag ka. Kamu ha? Kini
Nag-isip ka karon. Ayan. Okay, so next, padayon ta, true worship. So, ganun yung mga lagi so kayo makamove on, oy. Okay, basta hawa, mga boys. Basta ha. 1, 2, 3, go. True worship requires humility. Bro, mga bayo, boy. Balik, 1, 2, 3, go. True worship requires humility. True worship requires humility. Okay, ang tinuod nga worship nag-require og humility. Usa ba ang humility? Mapaobsano. Pag-humble down sa imong kaugalingon. Ang tinuod nga worship, willing ka nga magpaubos. Kasagaran mga lalaki, maulang sila muhilak. Ba? Di ko mulang, uy, abi palang bayo. Pero sabihan mo na ako, ang tinuod nga lalaki, kanang lalaki nga muhilak atubangan sa Ginoo. Diba? Ayaw mo kaulaw, mga boys, ayaw mo kaulaw nga, muhilak nga, kasi for example, nag-struggle mo, alimutan nga, Lord, pagkuha mo, ayaw mo kaulaw nga, ihilak na siya sa Ginoo. Magdaig mo sa Ginoo, ayaw mo kaulaw nga, sadya na mo tulo imuhang luha. Kaya na yung mga tao, mga lalaki, most of kasagaran, mga lalaki, dili makafeel sa presence ni Lord tungod sa garbo. Uy, naglaho, sayaw-sayaw ta. Sa pagto sa tuwa ba? Jesus, bayo, timra, sayaw-sayaw. Masa pag yun, dapat mabuhak ng garbo nga dili nimo patulo ni luha imbis kay naka-feel na ka sa presence ni Lord tungod kay maulaw ka. Kini ulaw, garbo ba yan na siya? Tungod kay dili ka gusto, mauna ang nakababag sa presensya sa Ginoo. True humility mo din and as she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears, then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Kani siya nga kanang scenario bitaw, ulaw ni siya sa babae. Nga naman, lahat na mga Pharisees. Pero nakaya niya nga muhila bisag daghang tawo. Nakaya niya nga daygo na ang Ginoo bisag daghang tawo nakakita sa iya nga i-criticize unta siya. Pero sila ko naulaw ba siya? Wala. That is the true worship. Dili ka maulaw nga ihilak sa Ginoo ang tanan. Dili ka maulaw i-humble down ang imong kaugalingon. Lord, wala gyud koy mahimo Ginoo kung wala ka. I humble down myself before you, badlong ako, bag-uha ako ang kinabuhi, patagaman ko, hangtod nga makaanggo ko sa mga buhat ng mali. Kaya kining tao, sa diha nga dili masakitan, di mo tagam. Diba? Ayan ang kamutagang, pak lagi ba? Yung ani lagi ba? Ay, kung ano po dapat sa Ginoo. Ikalima, yung hindi, true worship draws close to God. Ang tinuod nga worship, makapaduol nimo sa Ginoo. Usa sa mga butang o usa sa dapat natong buhaton para maduol ta sa Ginoo sa man kining pagbasa sa Bible. O tanan ko nimong dapat ipasa sa Bible. Kung iyang tubag kay Padra, ina nga appear. Appear, kung pareha mo nuhatin, nagbasa ang Bible. Pero kung siya na ibang dapat natin nagbasa ang Bible, pagbago. Wala mong bumingong pagbago, may galaw mo, mo. Bilatinood. So, tiyan mo na ako. Desire to have a close relationship sa Ginoo. Sa diha bitaw nga maka-establish mo og relasyon sa Ginoo, dili na mo maulam ang istorya sa iya. Para bitaw sa diha nga pinanaw kay 2 years na siguro ko nangalagal sa Ginoo. At that time, kung nagtrabaho ko, travel akong trabaho. 18 or 19, at the age of 19, atong 19 years old ko, nagtrabaho ko, travel sa kasa. Kaya mag-introduce of products, blah blah blah, synergy. Kaya ko sila, 19 years old pa ka man? Kuya, nalagi ka mo ko, kay mo natin, blah blah blah. Sa diha nga, sa iyo magbuntag, maulaw, dili ko makabasag Bible. Nagsigis ko, pray Lord, pag-istoryahin ko, Lord, dili ko gusto nga wala kauban ako. Ang ako ang pagbasahon para makabasa lang ko Bible, sa iyo man lagi, kapoy dahil matag sa iyo.
Ako po ato para makabasa ng Bible. Kapantay mo ang likod sa tricycle. Di ba nanay mga verses? Kaya ano ito ba, Lord, unsa man imo ang message para sa ako? Bagay ako mga tricycle, magbasa ko. Uy, Puto nga ako, di na, ana ng pagi, magaan ang ako ang gibati. Nabukat. Kaya ano ba, nakatuon ka sa message ni Lord, nakabasa ka sa word ni Lord. Pero I'm not saying, kadili mo magbasa ang Bible, kaya lulura sa tricycle, kaya makabasa ako. Ayaw, magsundong ako. Ayaw man, travel mo ko ato. Travel mo ko. Ayaw. No? Mas nindot yun na magbasa ta o Biblia nga na ay kanang lumbay ba, kanang story. Ako I love stories. Gusto ko mga storytelling. Basa mo. Bisang magsugod lang mo sa Matthew, magkuhan mo ba na mo yung goal sa inyong kaugalingon. Dapat sa this month, sa karong October, mahuman na ako ng Book of Matthew. Dapat kada adlaw mabasa ko 3 chapters a day. So diha para ako sa ibanana nga paagi, madol inyong relasyon sa Ginoo. Usa pa gyud, hinay-hinay mabago ang inyong kinabuhi. Ano man ablihan mo sa Ginoo. Dili maayo ang pagpanglibak kana. Kalibak ra ko din na. Pag-istoryahan mo sa Ginoo ana. Now, unsa pa dyan? You must renew your mind. Pag-uha ang imuang huna-huna. Imuang huna-huna kay maupila. Tulog huna-huna. Dapat pag-uha, huna-huna. Tinuod! Sa imo na anak ang paagi, hinay-hinay, mag-change ang inyuhang attitude through the Word of God. Sama sa giwali ni Pastora Joy pag last Sunday. The book that transforms your life is the Bible. Ang Biblia makabago sa kinabuhi sa tao. Unsay mo inay wa ta para sa pagipaabot mo basa na ina. Basa na sa Biblia, basa na sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man para dili ka mabili ni graption. Okay? So next, true worship will draw criticism. Ang tinuod nga worship will draw criticism. O sa Bible, pasagutan na. Willing kang mudawat sa mga criticism. Willing kang mudawat sa mga kanang whatever o sa inyo sa mga tao sa inyo ha. Uy, unsa naman ni si Juan? Uy, unsa naman ni si Giselle? Uy, hindi na may kauban na po. More siya may gamay. Sige na siya basta ba yung pool. More siya Juan. Uy, kay dili naman mo. Sige na magsimba. Sige simba. So, nabitaw college ko. Sige sila yung usa makakilo, others man ka, dili man kakaibaw makigsabay sa amuan. Nanana sila. Pero without knowing, inom to me, kung ikaw, tinuod ka nga anak sa Ginoo, kung tinuod ka nga, Ate Erica, si Liza? Ikaw? Okay. Si Brad. Okay, so balik ko na ako, no? Sige, ulit na. Willing ka nga mudawat o mga mali. Willing ka magpanamasa-masa nila. Hindi ko ito sa pulong sa Ginoo. Blessed are those, bulahan ka itong mga tao nga panamasa-masan tungod sa ilang pagsunod sa akuan. Bulahan ang mga tao nga gibinuangan tungod sa ilang pagsunod sa akuan. That is why, sa diya ka mga sinati, maupo mo, mga criticism, no? Sa nga siya, uy, marami siya naigamay, blah, 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 blah. Sa diya ngayon, ana, mahita mo sa mga kinabuhi, o dili ka magpa-apekto, the Lord will give you something. The Lord will give you rewards. Hinong to may ilang ibinuangan, dili ikaw, kung dili ang Ginoo. Ano man, sunod mo ka sa Ginoo. Again, if you have a true relationship with God, dili ka makialam unsa pa nag-ingon sa mga tao sa inyo ha. Alam ka, malahi na dyan kag-reliyon, ana, alam ka, asa dyan kayo lumong inig kamatay mo, wala naman na sa din na dyan. Kaya na, nag-uol mo sa inyong patayang lawas, wala mo nag-uol sa inyong kalag, nga mo na importante. Ay mo ka bala ka sa wilo mo. Ano ba, sila na yung problema. Patay mo daw. Sila na yung problema. Eh, ano ba, mga tao, mahadlong, kasagaran. Ano, wala naman na sila yung joke. Dili juga, gusto nung nanin, kung simbahan natin. Di mo kahadlong. Kahadlong
buhi hinuon ang tao ay Ginoo nga maoy makaguba sa imong kalag. Maoy na authority nga ihagong ang imong kalag to sa impyerno. Amen? Okay, so next, last one. Ito din, true worship is a love response to God's grace. Ang tinuod nga worship is ang gugma nga imuhang gi-response sa grasya sa Ginoo. Okay? If you truly love the Lord, mag-desire kang tinuod ang imuhang pagsimba. It is the response of God's grace. Ang grasya sa Ginoo, sama, bisag grabe ta ka makasasala, bisag grabe ang ato ang gibuhat ka mali, but He is always there willing to forgive us. Bisan pa usahay ma-fail ta, bisan pa usahay makasalat ta, pero ang Ginoo is always there to lift us up. Amen? Wala ang dapat natong i-desire. Ang Ginoo nangita og mga tao nga tinuod yung magsisimba. Ang Ginoo nangita og mga kabatanunan. Dili lang mga kabatanunan, mga tao nga dunay kasing-kasing sa pagsimba sa Ginoo. Amen. Ayaw i-kuha ni mga kaugalingon nga wala oy na behind na ko sa akong mga friends. Ako bitaw usahay makayon ko. Lord, dito sa akong mga ikagawa at the age of 26 years old na sila yung akong business, naka-travel na sila sa gawas, na sila yung visa, na sila yung passport, na sila yung money, blah blah blah, blah blah blah. O sa may anak ko. Pero, sa akin may mga anak ko. Pero, later on, makarealize na ko nga, dili. Ano man? Magunsa man ang naa na ginimutanan, pero ang imuha naman kalagkadong naman sa impyerno. That is the true life. I want you to tell this afternoon, before ta mauli, the true life is your life nga na relasyon sa Ginoo. Ang tinuod nga kinabuhi sa imong spiritual life. Kini ato ang lawas karon madugta naman ni. Di ba? Mga wala na ni atong kagwapa, mag-be no? Ang tinuod nga kagwapa dili lang ikaw physically. Ang tinuod nga kagwapa kanang ikaw unsa ka spiritually. Unsa ba ka spiritually? Imuha bang ginapakaon ang imong spiritual life through the word of God? Imuha bang ginapakaon ang imong spiritual life pinaagi sa pagsunod sa Ginoo? Sa diha nga always natong i-feed ang ato ang kalag. Unsa man yung kalag mga ang gi-desire sa ato ang kalag kining sala. Ang gi-desire sa ato ang kalag kining buhat nga dili maayo. Sa diha ngayon ana ang imuhang buhaton, maabot jud sa point sa imong life mamatay gyud ka spiritually. Naman, you are full of yourself. If you think na God is very far away from you, Lord, layuan naman ka sa ako, wala na akong sa iyong presence, wala na akong kadungog sa iyong tingog, ano ba na, Lord? Dili ang Ginoo yung pautanong ikaw. Tungod kasi diha nga feeling nimo layo na ka sa Ginoo, you are full of yourself. Puno na ka puro sa imong kaugalingon and less of Christ. Nganong layo na ka sa Ginoo? Less na imong time sa Ginoo, less na imong pag-istorya sa iyahan, less na imong pagbasa ng Bible, less na imong pagtuo sa church, less na tanan, and more of yourself. Kung sa man ang more of yourself, mas giuna nimo imong gusto. Mas giuna nimo imong gibuhat kamalian. Mas giuna nimo ang dili iya sa Ginoo versus iya ni Satanas. You choose. Ikaw ang mamili. Do you want heaven or in hell? Heaven with that. Pero, action speaks louder than words. If you really desire to have makahatag mo tinuod nga worship sa Ginoo, humble down before the Lord. Magpawos ka. There ka na si Albert. Wait. Wala po. Okay? If you really desire to worship before the Lord, kung gusto mo
feel sa presence sa Ginoo. Humble down yourself. Ipawag sa imong kaugaling, Lord, I want more of you. Don't be ashamed to cry. Imuhang mga weakness, imuhang mga gibuhat nga mga mali, surrender it to God. I-give up na siya sa Ginoo. Tungod kay walay lain makapabag-o sa imuhang kinabuhi ang Ginoo ra gyud. Ask the Lord, Lord, I want you to change my life. Unsa man ang ako ang mga weaknesses, unsa man ako ang gibuhat nga mga mali, forgive me for everything. Right now, let us humble down ourselves sa itong iluhod ang atong kaugalingon. Humble down before the Lord and ask the Lord to change your life. Only the Lord knows your heart. Ang Ginoo ra nasayod sa inyong kasing-kasing karon. And give it up to God. Desire to worship the Lord. I-desire na malipay siya sa inyong kinabuhi. I-desire na siya ang malimot sa inyong kinabuhi. Right now, I will give you time to surrender it to the Lord. Confess it to God. Kung sa man ang mga kamalian, kung sa man ang inyong mga nabuhat kamali, kung sa man ang mga failures sa life, kung sa gusto niyong angay, may pabago sa Ginoo, speak to God. Don't be ashamed to speak to the Lord. Cry out to God whatever you want. Lord, right now, nasayod ka Ginoo sa kasing-kasing sa inyong mga katawan. Speak to your people, God. I declare for the transformation pinumabot silang kinabuhi. We desire to worship you. We desire to worship you, God. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, move upon this place. Here will be to worship you, God. Hallelujah. Praise the Lord at all times. I will praise the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Lord, we desire to worship you. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Lord, we desire to worship you, God. Speak to your people right now. I declare, Father God, ikaw ang makapabuhat sila kasing-kasing. Speak to your people right now, God. Mo ang Panginoon, ikaw ang ibuhat silang kinabuhi. Let us sing to the Lord. Majesty, swept away in your holy presence, giving all of me. Come on, sing to the Lord. We were made to worship you, God. We were made to worship you, Jesus. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout, hallelujah, Lord, you will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. My heart and flesh
flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy me. My flesh cries out for you to fill me up. You satisfy me. Fill me with power and truth. Fill me with love from you. You satisfy me. Lord, we will bless you at all times. We'll bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Hallelujah, Lord. We bless your holy name, Jesus. We bless your holy name, God. We will shout your praise forever. Here we are, your people, God. We aim to worship you. We desire to bless your holy name. And Lord, ang gipatas na kanimo Ginoo ning mga katawan niya karon. Lord, ibutang silang kasing-kasing the heart of a worshiper like David, that they will really desire to worship you with all their lives. Give them the strength, Panginoon, na kaya nilang maparog sa pagpangalagad ni kanimo. No matter how hard it is, mga problema, trials, and challenges na mabot silang kinabuhi, Lord, I ask you strengthen them that until the end, until the rapture, we will really serve you faithfully. These people, Lord God, I declare, ikaw mag-transform sa ilang kinabuhi. Nasayod ka, Ginoo, sa ilang mga weaknesses. Ikaw, Ginoo, mag-ahimo nini na strength. I pray and I declare, hallelujah, for the transformation mo abot sa ilang kinabuhi. That they will really desire, Ginoo, na ikaw magpataas sa ilang kinabuhi in the name of Jesus. Lord, here we are, your people. Let us be the generation that will seek your face. Let us be the generation, Lord God, na iyong gamiton para sa end-time revival. Lord, change every one of us. Change our hearts. Change our lives, O God, and forgive us, Ginoo, sa mga pagkukulang di kanimo. Forgive us, Lord God, at mga times we fail you. Forgive us na mga times na dili ka malipay sa mong kinabuhi. And right now, Lord God, touch the hearts of your people. I declare, Panginoon, na ikaw magabago sila kasing-kasing. Give them the heart na willing mo sunod yung kanimo. Give them the heart, Lord God, na willing nila i-give up whatever na nasa lang kasing-kasing ginawa ni pa nila i-give up right now. Tagay sila enough strength that they will be willing to give it up. They will be willing, Panginoon, noon na buhian ng mga butang silang kinabuhi-ngamoy na kababag silang pagpangalagad yung kanino. And right now, Lord, change your people. Kung sa mga struggles nila in life, I ask you, Jesus, ikaw always mag-comfort kanila. Ikaw always, magapamuhan silang kinabuhi. And Lord, kaya pag kinabuhi sila in this world, may mo silang kahayag. They will become the light of the world. They will become the salt, sa kalibutan na pinagi silang kinabuhi dagang mga kalag na madala sa mga tilan. And Father God, I pray and I declare, ikaw mag-bless sa iyong mga katawan. I declare blessings upon blessings, favors upon favors, mag-flow silang mga lives. I pray and I declare, Lord, for your Holy Spirit, magawan ka nila. Let the baptism of your Holy Spirit flow in the name of Jesus. That every day, Lord God, pag-desire sila na mapuno sa ibang Santong Espiritu. Let the nine fruits of the Holy Spirit be filled upon us, the spirit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mag-flow sila kinabuhi. Let your heartbeat be their heartbeat, O God, na makabatong sila kasing-kasing para sa mga kalang.
And I ask you, Lord, ikaw magabat ka nila everyday nilang pagabuhaton. Sa nasa sila magulong, let your presence magabat ka nila. Let your Holy Spirit be upon them. We give you everything, God. Bisan pa ang mga weaknesses. Bisan pa, Lord, tanang yung mga kabalaka, problema na ilang karon. I declare, Father God, na ka nga magkakabuha. That you will answer every problem. You will give a daghan ng mga solusyon di mo silang problema. Lord, I declare, ikaw magahari nini mga katawhan niya di atin ni karon. Lord, ikaw mahimaya sa ilang kinabuhi in the name of Jesus. Lord, I entrust them to you, O God. I declare blessings upon blessings, favors upon favors flow upon their lives, and the spirit of a true worshiper will be upon them. Na dili nila kaya maglakaw every day without your presence. I declare, Father God, always ka mag-uban silang kinabuhi. The spirit of a true worshiper be upon us in the name of Jesus. We bless, we glorify your name. Panginoon ako silang gisalig, itugyan, kanimo in the name of Jesus. Amen and amen.